Salamat sa Panginoon. At ngayon pong umaga, makinig po tayo sapagkat ito ay kakaibang mensahe. Amen. At ang Diyos mismo, habang po kayo ay nandiyan dyan sa inyong mga upuan, sabi nga, wag po tayong madistract dahil ang Diyos ay mayroong kanya-kanyang sasabihin sa iyo. Mayroong revelation ang Diyos personally sa buhay mo. Kaya be attentive. Amen. Tayo ay makinig sa umaga pong ito. At ngayon alam niyo po kanina, tayo po ay nag-worship. Alam niyo po, napakaganda ng sinasabi ng Panginoon. Habang po tayo ay nag-worship, ang sabi niya, no one can against us. If we stand in the light of God. Amen? In the presence of God. Sabi nga, kaya nga, dapat tayo mga Kristiyano, lagi tayo, amen, mabuhay sa kaliwanagan ng ating Panginoong Jesus. Amen. At ang isa pang word ng Lord kanina, habang tayo nag-praise and worship, sabi niya, if you will rise up. Hello? Sabi ng Lord, sabi niya, you will rise up if you live in the light of the Lord. Sabi niya ganon, lalo kang matatanyag, lalo kang mahahayag kapag ikaw ay namumuhay sa kaliwanagan ng Diyos. At kung hindi naman tayo mabubuhay sa kaliwanagan ng Diyos, then you will be totally destroyed. Amen? Kasi ang light, ang kanyang antonym niyan is darkness. So kung tayo ay mamumuhay, patuloy na mamumuhay sa kadiliman, then distractions come. Are you with me, church? Nakukuha po natin? Ayan, sige po. At gusto ko po muna i-request po na yun dyan po mga nasa huli. Yan, i-fit in po natin yung upuan dito sa second row and first row. Ayan. Salamat po sa inyong cooperation, sa inyong pag-abide, pagsunod. Ayan, kasi gusto ko po na kayo ay magministeryo ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Sige po, piliin po natin yung mga upuan. Yan. So, yun po lagi yung ating, yun po lagi nating gawin po natin kultura yan, no? Kapag may mga bakante pa na sa unahan, upuan po natin para yung mga darating na late, doon po sila sa likod para alam natin na sila ay late. Ano ba, yung mga naharap lang dyan sa pinakadulo, yan lang po, isa lang po ay sila ay late. Pero kapag po kayo ay maagang dumating, hanggat hindi po napupuno ang mga upuan sa unahan, upuan po natin. Amen? Palakpakan po muna natin ang Diyos. Hallelujah. So, pwede na po tayo magsimula. Basahin po natin, I would like to bring you in the book of Psalms 119, verse 105. Ano pong sabi niyan? Your word is a lamp for my feet, a light on my path. Pakibasa po natin sa Tagalog ng sabay-sabay ang salita. Amen. So ngayon po, sabi po dito, ang atin po ngayon, pagsasalusaluhan salita ng Diyos, ay sabi po doon, the word, a lamp for my feet, and a light on my path. The word light. Everybody say, light. Liwanag. Yan. So, the Lord is my light. Ito po yung ating title. Ang Diyos, ang aking liwanag. Amen. So, sabi ng Psalms 27 verse 1, the Lord is my light and salvation. Whom shall I fear? Whom shall I be afraid of? Sige po, sa Tagalog, ano sabi niya? Ang Panginoon. Ang Panginoon ang aking ilaw at tagapagligtas. Sino ang aking katatakutan? Siya ang nagtatawid sa akin, kaya wala akong dapat katakutan. Amen. Hallelujah. Kaya sa ating pong buhay,
ating pong mga buhay bilang nasa liwanag na. Ang sa ating mga buhay na tayo po ay na kay Kristo na, tinanggap na natin ang ating Diyos, ito po yung ating mararanasan. That we live always in the light. Because we know that the Lord is our light. Amen? Mayroon na po tayong Kristo. Mayroon na po tayong Diyos. Amen? Sa ating pong mga buhay. At sa umaga pong ito ay sabi po natin, hindi ito ay simpleng mensahe lang. Pagkos ito ay magpapahayag sa puso at isipan mo sa umagang ito sapagkat ang kaaway ngayon, wala po siyang ginagawa kung hindi wasakin at sirain ang gawain ng Diyos, ang mga mananampalataya, ang mga sumusunod kay Kristo. Are you with me, church? Kaya mayroong laging battle. Pag sinabi pong nating battle, mayroon tayong labanan, mayroon tayong spiritual warfare. Kaya araw-araw hindi ka nagtataka. Hindi ka na magtataka dahil araw-araw mayroon kang iba't ibang hamon. Hello? May iba't ibang hamon ka na hinaharap araw-araw. Iba-ibang katangian, ibang-ibang klase na hamon sa atin ng mundo. Kagaya ng, ano po ba yung mga hamon na ibinibigay sa atin? Mayroon tayong spiritual warfare, mayroon laging tayong labanan. Di po ba? Minsan yung ating mga sarili, kalaban natin, at ang pinaka-major talagang kalaban natin yung ating sarili. Hello? Kaya mayroon tayong spiritual battle. No? Mayroon tayong, yung spiritual battle, mayroon tayong labanan. Kung kaya, kailangan natin ito yung sinasabi ng Psalms 119, na sabi niya, ang salita nyo katulad ng ilaw na magbibigay liwanag sa aking daanan. Hindi tayo makakalakad nang tayo ay nag-iisa. At kahit kailan hindi mo mararanasan ang kaliwanagan sa iyong mga desisyon, sa iyong iniisip, sa iyong mga ginagawa, kung ikaw ay lumalakad ayon lamang sa iyong kagustuhan. Kung kaya't maraming mga Kristiyanay bumabagsak, nawawala, paglipas ng mga taon, sapagkat nakalimutan nila ang Diyos na kanilang tinanggap na nagsabi that I am the light upon your feet and the light and the lamp unto your path. Nakalimutan natin. Kaya sa umaga pong ito, paalalahanan muli tayo ng Diyos. Church, remember that rapture can take place in any moment. Pwede habang nangangaral ako dito, ay pwedeng dumating ang rapture. That rapture day, that rapture, when you say rapture, sabi nga ng Bible, ang paliwanag dyan sa 2 Peter, ang paliwanag dyan, sabi niya, sa isang kisap mata. Sabi niya gano'n, sa Corinthians. Sa 2 Corinthians, sabi niya, dahil sa isang kisap mata, sabi po gano'n, rapture will take place. At kung tayo po ay hindi nakahanda, at tayo ay nakakalimot, at patuloy pa rin tayong mga nahihibang sa ating mga sariling kahinaan, at tayo patuloy na lumalakad sa ating at inuudyukan tayo ng ating mga nadidilimang kaisipan, tiyak na hindi mo makikita ang liwanag. Kaya ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 15 verse 52, yung binanggit ko kanina ng rapture, sabi niya, in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the rapture will sound. The dead will be raised imperishable, and we will be changed. Kaya sabi niya, sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trompeta,
At sa pagtunog ng trompetang muling bubuhayin ang patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. At tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. So gusto ko lang pong i-remind dito, ang gusto ko lang po ditong titingnan natin na ang rapture, ito pong ibig sabihin ng rapture. Kasi hindi naman natin makikita ang word na rapture sa Bible, pero ito yung pinapaliwanag. In a flash, in the twinkling of an eye, sa isang kisap mata mo. You just remember, di ba? Kumisap lang yung mata mo, di ba? Yun na yun. Ganun kabilis ang rapture. According to 1 Corinthians 15:52. Ganun kabilis. Ngayon, kung tayo po mga Kristiyano ay laging tutulog-tulog at hindi natin alam na mayroong labanang espiritual, lagi kang tulog, ano po ang mangyayari sa atin? Then, you cannot walk in the light. So, if you cannot walk in the light, dahil malayo ka sa Diyos, hanggang doon mo lang, alam mo lang ang salita ng Diyos, pag hindi mo alam paano ka makikibaka, paano ka makikipaglabanan sa realidad ng buhay mo, then, you will be destroyed. Mawawasak ka. Why? Because you do not know how to win the battle. Hindi mo alam kung paano ipanalo ang labanan because you are apart in the presence of God and you don't like to live in the light because of your weaknesses. Because of your weaknesses. Are you with me, church? Kaya ngayon, sino po dito ang gustong makasama sa parada ng tagumpay? Rapture day, taas ang kamay. Yan. Di po ba? Kaya po ngayong umaga, kaya sabi natin ito hindi lang simpleng pangangaral. And I do believe and I pray today, church, that God will speak and minister to your heart today. Dahil bakit marami nawawalang Kristiyano? Dahil po nakalimutan nila mayroon silang Kristo sa buhay. Na kailangan mamuhay, lumakad, at mabuhay sa liwanag. Kaya when we say light, ano po, kagaya po, ito po ay sulat, no? Ito po ay awit ni King David. No, at sino ba yan? Si King David, he is a king and a man God's after own heart. Si King David, siya yung tao na mula sa puso ng Diyos. Meaning to say, napakalapit po niya sa Panginoon. At siya, yung tao na humarap kay Goliath. Bata siya. Diba? Siya yung taong humarap kay Goliath. Siya din yung hari, siya din yung bata na tumutugtog ng napakatamis na pagtugtog ng alpa. Tama ba? Yung kanyang piniplay? Harp, sorry. Tumutugtog siya ng harp. Siya yung tumutugtog ng pinakamatamis na tugtog na kung saan. Diba? Kapag tumutugtog siya, nadideliver si Haring Saul. You see? So, ito po si David. Kaya po, kung si David, ay hinarap niya ang Goliath, ikaw, kaya mo ring harapin ang Goliath ng buhay mo. Amen? Walang Goliath ng buhay mo, kaya sabi nga, yung dambuhalang problema natin, yung dambuhalang kahinaan natin na lagi natin sinasabi, kasi kahinaan ko to. Kahit gaano pa yung kadambuhala yung kahinaan mo, kung ikaw ay nasa kaliwanagan, di po ba? Then you will win and overcome the situation. Amen? So, let us talk about the light. The Lord is my light. And I will give you things. What's that light? Represent. Number 1, lights represent revelation. Revelation. So pag sinabi mong revelation, mayroon laging kapahayagan sa iyo ang Diyos. Hello? Walang tumanggap sa Diyos na walang revelation. Kung wala kang revelation, you need to be born again. Kailangan mo may panganak muli sapagkat kahit kailanman, hindi mo matatanggap ang liwanag at kapahayagan ng Diyos sa ating buhay kung wala si Kristo sa iyo. Dahil
mo. Kahit gumagawa ng kasalanan, nai-enjoy mo pa yung kasalanan at pilit na pilit mo pang tinatago because you don't have received Jesus Christ in your life. Are you with me, church? Kaya kapag ang revelation o kapahayagan, you can only receive the revelation from the Lord if you live in the light and you receive the light, and that is Jesus Christ. Ora babaya se karabahi. Shandalahara. Robokanda. Church, sa pagkakataong ito, the Spirit of God told us kung sa oras na to, nahihirapan ka, hindi mo na uunawaan. Kung walang kapahayagan ng Diyos sa'yo, kahit anong pray mo, kahit anong panalangin mo, kahit anong basa mo ng Bible, hindi mo mauunawaan. It is because the truth is, you don't really have. Tama ba? Wala ka talagang relasyon kay Jesus Christ. That's why you cannot understand the truth. Hello? You cannot understand the truth. Wala ang pagpapahayag sa'yo. Binabasa mo lang yung Bible, but you don't understand. And you cannot walk within it. Hindi mo malalakaran ang salita ng Diyos sapagkat wala ang liwanag sa'yo at hindi mo patunay na tinanggap si Jesus Christ. Pwede mong tinanggap sa bibig lang, pero sa puso wala. Are you with me? So right now, church, if you want to receive Jesus Christ and can have a revelation, you just stand. You're not ashamed. Huwag kang mahiya. Tumayo ka. Sabihin mo, Panginoon, gusto ko ngayon makatanggap ng kapahayagan mula sa iyo. And I will lead you in acceptance prayer. Come on. You stand. Habang po tayo ay nasa Word of God, walang masama. Tumayo ka. Yes, at sabihin mo, Panginoon, gusto ko ngayon makatanggap ng kapahayagan mo. Gusto ko po ngayon, Panginoon, makatanggap ng pagkaunawa sa iyo. Pagkaunawa sa iyong salita. At ito ay aking lakaran ipamuhay sa aking buhay. Dahil ikaw ang liwanag. Yes, come on, let's pray. You pray. You pray, church. Sabihin mo, Panginoon, sa oras na ito, tinatanggap kita. Tunay na tinatanggap kita. Ang aking puso ay isinuko ko sa iyo sa oras na to. Buksan mo, Panginoon. Magliwanag ka sa aking puso. Panginoon, isulat mo ang aking pangalan na riyan sa aklat ng buhay ng nasa langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tunay natin tinanggap ito, panghawakan natin. Hindi natin tinanggap ang Diyos sa ating bibig lang. Bagkus tinanggap natin siya sa ating mga puso, sa ating espiritu at kaluluwa. Amen. Just stay in the presence of God. You may now take your seat. Hallelujah. Ano po ang sabi ng Proverbs chapter 20 verse 27? Ang sabi dito, the spirit of man is the lamb of the Lord, searching all the inner depths of his heart. Pakibasa po sa Tagalog. Ibinigay sa atin ng Panginoon ang ating huli at asipan upang makita ang ating kaluluwa. Yan. Ano po ang ibinigay sa atin ng Panginoon? Ang ating budhi at isipan. Para ano daw? Yan. So, ito yung bagay na ito. Binigyan tayo ng Diyos ng Espiritu para makita ang ating kalalagayan ng ating isip, kalalagayan ng ating puso. Are you with me, church? Ito po yung sinasabi ng Diyos sa ating pong buhay.
So when we say revelation, it gives you wisdom. Amen? At kapag may wisdom ka, no one can destroy you. No one can deceive you because you live in the light. You have a revelation. You can search the heart and thoughts ng kausap mo. Hello? That is revelation. Naiintindihan mo at nababasa mo at nakikita mo ang kanyang espiritu. Kung ito ba'y espiritu ng mandaraya, kung ito ba'y espiritu ng mandarambong, nakikita mo. Kaya sabi niya, it search the inner depths of his heart. Pinakamailaliman. Diba? Nakikita ito because of revelation. So he gives understanding na uunawaan natin. No? Kaya hindi natin po pwede kasi nagaya ako eh. Kasi kahinaan ko. Hindi mo po pwede because ikaw mismo naintindihan mo yan. Kasi you live in the light and you have Jesus Christ. Amen? You have Jesus Christ. When you say revelation, God open your ears on the things that you cannot hear. Binubuksan when you have lights, when it represents revelation. Yung liwanag, nagre-represent ng kapahayagan. Kaya, yung ating tainga na hindi nakakarinig because of revelations of God, God opens it in order for us to hear. Hello? Kung sarado yung tainga natin, because you are in the light, binuksan ng Diyos yung ating tainga. Yung mga bagay na hindi natin naririnig, maririnig mo na. He opened our spiritual ears. And that is revelation. Naririnig natin yung sinasabi ng Diyos sa atin. Amen? That is revelation. Why? Because you receive the light. And that is Jesus Christ. What you can understand, what you cannot see. God open your spiritual eyes so that you can see what God wants to see you. Revelation. He give you insight sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo kung para maintindihan mo. Kaya tayo noon, wala pa tayo relation sa ating Panginoon, hindi pa tayo born again, kahit anong basa natin 100 times ang Bible, hindi natin maiintindihan. Why? Because we don't have relationship to God. Wala tayong relasyon sa Diyos, kaya hindi natin maiintindihan. But the time we have a relationship to God, we live in the light, we receive the light, which is Jesus Christ. So, He gives us an insight. Marami tayong nauunawaan, marami tayong naiintindihan, marami tayong nakikita at naging nalalaman. Hello? Pangalawa, revelation, yung light ha. Anong represent ng light? Revelation. Pangalawa, ang nire-represent ng light, victory over darkness. Katagumpayan. Hello? Versus ng kadiliman. Marami po mga Kristiyano nagkukubli sa kasinungalingan. Kaya sabihin mo, stop it! Kaya sabi ng Diyos, if you live in the light, you will have victory over darkness. Magtatagumpay ka. Saan? Sa laban sa kadiliman. John chapter 1 verse 5. Ano ang sabi ng John chapter 1 verse 5? Ang sabi niya, the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Wow! Pakibasa ng sabay-sabay at pakilakasan ang ilaw. Ang ilaw na ito'y nagliliwanag sa kadiliman at hindi ito madadaig na kadiliman.
Wow! Ang ilaw na ito'y nagliliwanag sa kadiliman. Tanong, kung may ilaw ka ng kaliwanagan, hindi ka ba makikita kahit gumawa ka ng masama? Hello? Dahil sabi niya, nagliliwanag sa kadiliman. Di ba ba? Kaya wag nating lokohin. Alam niyo po, mapapagod lang tayo. Huwag na tayo mag-attend na gumawa ng mga bagay. Marami, no? Ang mga Kristiyano ngayon, they are destroyed because of the word sacred. Sa araw sa liwanag ka, sa gabi sa kadiliman ka. Ganun ang buhay ng mga Kristiyano sa panahon ngayon. Kalahating totoo, kalahating mali. Kalahating totoo, kalahating kasinungalingan. Kaya sabi niya, ang ilaw na ito'y nagliliwanag sa kadiliman. Kaya wala tayong maitatago. Amen? Dahil sabi ng John chapter 1 verse 5, sabi niya, ang ilaw na ito'y nagliliwanag sa kadiliman at hindi ito nadaig ng kadiliman. So who can overcome you? Bakit niya sabi niya, the light shines in the darkness. Tama po, di po ba? Subukan ninyo. Wala kayong ilaw sa loob ng bahay. Madilim. Pero kapag yung dilim na yan, kapag inon mo ang lahat ng ilaw sa loob ng bahay mo, yung dilim na yan ay makikita mo ang buong kaliwanagan. Are you with me, church? Kaya sabi niya, kahit kailan, ano po sabi gano'n? Hindi nadaig ang liwanag ng kadiliman. And the darkness has not overcome it. Kaya magpakatotoo na lang tayo. Tama ba? Piliin na lang talaga natin. Kung sa liwanag ka, sa liwanag ka. Kung sa dilim ka, doon ka na lang sa dilim. Amen? Pero salamat sa Panginoon. Dahil ikaw at ako ay nasumpungan ng Diyos at iniligay niya tayo doon sa kaliwanagan. Upang ang mga bagay na sa dilim ay maliwanagan. Amen? Victory over darkness. Ang victory and over darkness na ito, ano ang magagawin ito sa atin? It brings light and hope to the world. The power of sin cannot defeat the light and hope that is Jesus Christ brings. Kaya ito po yung mga bagay na to. Hindi ka kayang daigin ng kadiliman dahil sabi na nga po ng Word of God, kahit kailanman ang kadiliman ay hindi niya magagapi ang kaliwanagan. Amen? Kaya kung kaya't sa ating mga buhay ay nakakalakad tayo sa kaliwanagan. Namumuhay tayo sa kaliwanagan. At ang lahat ng kasalanan, ang kapangyarihan ng lahat ng kasalanan sa ating mga buhay, ito ay tinalo na ng liwanag at nagbigay sa atin ng pag-asa. Amen? Ito yung sinasabi niya. So, victory over darkness brings light and hope to the world. Secondly, we have a new life in Jesus. So, victory over darkness, ano ang meron tayo dito? Ito ay binigyan tayo ng bagong buhay dahil sa ating Panginoong Hesus. Amen. Pakitaas ang nagsasabi, mayroon na akong binagong buhay. Pakitaas. Amen. So, pag sinabi po natin binagong buhay, hindi lang po yan sa ating appearance. At hindi po yan nakikita natin sa kung anong ganda at ang linis natin manamit. Dito ay makikita at nakasalalay sa ating puso, sa ating isipan.
Dahil kung ano ang nilalaga, kung ano ang meron sa ating puso, ano ang meron sa ating kaisipan, yun yung ating nilalakaran. At yun yung ating sinasabi. Hello? Kaya kapag nagsasabi ka, puro wala ka ng bigas, wala ka ng gatas, wala, negative. So, paano ka masasabi na victory ka over darkness? Diba? Ito yung mga bagay. We have a new life in Jesus. At kung mayroon kang binagong buhay dahil kay Kristo, you will live in victory. Bakit? Kasi hindi mo na pipiliin na magkasala. Are you with me, church? Hindi mo na pipiliin at hindi mo nagugustuhin pa na maglihim-lihim at gagawa at mamumuhay sa kasalanan. Hindi mo na yung gugustuhin lahat. Bakit? Dahil nandoon si Jesus Christ sa puso natin na siyang pumipigil sa atin upang tayo ay huwag makagawa ng kasalanan. At patuloy na magtagumpay dahil tayo ay mayroong binagong buhay mula sa ating Panginoon. Ikaw ay na-born again ka na. Wala ka na sa dati mong buhay. Di ba? Dating buhay natin, ano po ba? Di ba? Madalas natin naririnig sa mga testimony, sa mga buhay. Ako po, nung wala po ako kay Kristo, ako po ay dati magnanakaw, dati po akong swindler, dati po akong scammer, dati po akong kalunyera, dati po akong kaditera, dati po akong kaditero. Di ba? Marami tayong kwento. Marami tayong testimony. Dati po akong sinungaling. Di po ba? Dati po akong manghuhut-hut. Diba? Yung mga karumal-dumal na mga salita. Yun ang ating mga naririnig kapag napapakinggan natin ang mga testimony. Pero dahil sa ngayon, ikaw ay tumanggap ng bagong buhay sa ating Panginoong Hesus. Ano na ngayon ang lumalabas sa ating mga labi? Mga salitang mga malumanay, salitang punong-puno ng pag-ibig, salitang na punong-puno ng pag-encouragement. Hello? Bakit? Kasi mayroon na po tayong binagong buhay kay Kristo. Amen? Wala naman sigurong nagsasalita dito na ako po ay binago ng buhay, tapos mayroon kang kasharing, alam mo ba, ako ay binago ako ng Diyos. Diba? Wala naman siguro pagkatapos niya sinabi na binago ako ng Diyos, dati ako ganito, dati ako ganyan, dati ako masamang tao. Tapos pag nag-share ka, na ikaw, alam mo ba yung buhay mo na yon? Siguro ikaw ay ikaw siguro ay basta yung salita na ikaw siguro ay magnanakaw, ikaw siguro ay chismosa. Di ba? Wala ka na doon! At hindi mo na yung kayang ibintang sa kapwa mo. Hindi mo na kayang mag-judge ng tao because you receive Jesus Christ and you have a new life. Yung mga salita na alam niyo po, may mga hugis na dila na kapag nagsalita, karumal-dumal. Na sa halip sana mag-strengthen ng tao, na sana mag-encourage ng tao, ay lalong napapabagsak at pagkatapos magkausap ay hopeless na siya. Ang kanyang buhay para bagang iniisip niya, parang wala na siyang pag-asa. Meron po kayong kakilalang ganyan? Meron po kayong nakausap na mga ganong tao? Alam niyo po, tayo mga Kristiyano, we are the light. Bakit? Kasi si Jesus Christ sa atin, kaya sabi ng Panginoon, mag-ilaw kayo. Maging ilaw kayo at asin ng sanlibutan ito. Diba? Kaya pag sinabi mong asin, malasa. Pag sinabi mo namang malasa, masarap sa pakinig ng maraming tao. Ang lahat ng iyong sinasabi, nakaka-encourage, nakakalakas, nakakahamon na maglingkod, nakakahamon para mabuhay. Dahil ikaw ay naging tunay na asin at liwanag ng mundo. Hello, church. So, victory! Lagi kang nagtatagumpay! Nagtatagumpay ka in the way of your words, in your speech. Nagtatagumpay ka.
darkness, hindi tayo nagtatago sa kadiliman. Are you with me? At wala na tayong itatago sa kadiliman. Bakit? Kasi hinango na tayo ng Diyos dyan. Hello? Hinango na tayo ng Diyos sa kadiliman at inilipat na tayo sa kaliwanagan. Hello? Kaya wala ka ng pagkakataon dapat na mabuhay sa kadiliman. Kaya ano sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9? Sabi po niya, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Wow! Ikaw ay kahanga-hanga, mahalaga ka sa harapan ng Diyos, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Hallelujah! Church, pay attention. At ito dapat ang magiging kalalagayan ng CGCF JTG people. You are a chosen generation. A royal priesthood. Sabi niya, kayo, sige, ang kayo palitan ko. Ngunit, CGCF, JTG, mga taong pinili, mga maharlikang pari, at mga mamamayan ng Diyos. Hello? Pinili ang CGCF JTG ng Diyos na magiging kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Ito yung inuutos sa'yo, CGCF JTG. Magpahayag ka ng kahangahangang ginawa ng Diyos sa iyo. And this is now the season to speak and give glory to God. Amen. Dahil kung hindi mo gagawin, kailan? And again, I will say it to you. Maybe rapture will take place any moment. Hindi niya sinabi magpahayag ka ng kabalastugan. Hindi niya sinabi yan. Ang sabi niya, magpahayag ka ng kahanga-hanga niyang mga gawa. Ano ang ipapahayag natin? Yes, kahangang-hagang gawa ni Kristo. Hindi yung kahangang-hawang gawa mo. Dahil wala tayong kahangang-hangang gawa. Dahil kahit kailanman hindi tayo naging matuwid at basahan tayo sa Diyos. Amen? So, victory over darkness. Ipahayag niya ang kahanga-hangang biyaya. Gawa ng Diyos. Siya ang tumawag sa CGCF JTG Church mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Ano? Wonderful light. Pakitingnan yung katabi. Wonderful light ba yan? Wonderful light. Hello? Ang isang lumalakad sa katagumpayan, sa kadiliman, ay laging masaya ang kanyang buhay dahil nakatagumpay siya sa araw-araw ng kanyang mga buhay. Dumating man ang mga bagyong pagsubok, lagi siyang matatag at laging nananalo, nagtatagumpay at nagtatagumpay dahil binigay na sa kanya ng Diyos ang katagumpayan sa laban sa kadiliman. So church, who can stand against us? Sino ba bang magiging laban sa atin? Wala. Because you stand in the light. You live in the light of God. So no one can stand against us. At ang sabi ng Diyos, piliin ka na. Ngayon, sa pagpili ng Diyos sa'yo,
ibabaliwala at susundin mo pa rin yung sarili mo, wala nang magagawa ang Diyos sa'yo. You need to repent and know Jesus more. Have a relationship to God. You need to born again. Dahil ang totoo yun, wala ka talaga pagtanggap. Wala pa tayong relasyon sa Diyos. Kung hindi natin matatagumpayan ang kadiliman. Dahil ang sabi ko kanina, walang panalo ang kadiliman sa liwanag. Amen? So victory over darkness. Sunod, freedom from sin. Ang ibinibigay sa atin ng victory over darkness. So lagi tayo nagtatagumpay sa gitna ng kadiliman ng mundong ito. At ito ang kanyang dinudulot. Freedom from sin, kalayaan sa kasalanan. Hindi na tayo alipin ng kasalanan at ng kadiliman. Mayroon tayong empowerment to live for God. Mayroon tayong lakas. Pinalakas tayo ng Diyos para tayo makapamuhay ayon at para sa Diyos. Dahil sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ba nabubuhay ka ba para sa Diyos? Ayan. Mabuhay ka sa Diyos para magtagumpay ka sa kasalanan. Freedom to sin. Hindi ka makakalaya sa kasalanan kung patuloy at patuloy kang nabubuhay sa sarili mong kaisipan. Hello? Malapit na akong mag-ano. Ano ka tawag ganun? Spoken words? Yes, spoken poetry. Sorry Diba? Ulitin ko, church. Hindi ka magiging malaya sa iyong kasalanan kung patuloy kang nabubuhay sa iyong sarili lamang. Tama ba? Spoken words ko na yan. Diba? Masarap lang ngayon ang kasalanan, ngunit ang kaparusahan ay walang hanggan. Hey! Yo! Hey! Yo! Ano lang yun? Ano ang kasunod? Di ba? Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Freedom from sin. Sapagkat ang isang Kristiyanong tunay may relasyon sa Diyos ay wala na sa kasalanan, siya tunay na pinalaya na. Hello? Wala na siya sa dating kalalagayan ng kanyang buhay at lahat ng bagay sa kanya parang bago. Yes, give it up. Give it up your love to the Lord. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah, church. Ganito tayo kalaya. Why? Because we know when wala ka na sa gapos ng kasalanan. Dahil ikaw ay pinagtagumpay ng Diyos. Pinanalo ka na ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya huwag mong sayangin. Kung tunay kang nakalaya, magbibigay ka ng buhay mong totoo sa Diyos. Amen. Handa kang magsakripisyo, limutin ang lahat ng bagay na para sa iyo at ibibigay at maglilingkod ka sa Panginoon sapagkat ikaw ay malaya na mula sa kasalanan. Ikaw ay hinango na ng Diyos mula sa kadiliman. Inilipat ka niya sa kaliwanagan at ipinakita niya sa iyo ang kahanga-hanga, kamangha-manghang bagay. Amen. Romans chapter 6 verse 18. Ano po ang sabi niya? You have been set free from sin and have become slaves to righteousness. Wow! Pakibasa po ng malakas sa Tagalog. Pinalaya? Sabihin mo sa sarili mo, mula ngayon, alipin ako ng
katuwiran ni Kristo at hindi ang aking katuwiran. Amen? Pinalaya ka na ng Diyos. Pinalaya tayo ng Diyos sa kasalanan. At ngayon, alipin na tayo ng katuwiran ng Diyos. Saan tayo nagiging alipin? Sa salita ng Diyos. Sa Word of God. Sa Biblia. Doon tayo ngayon nagiging alipin sapagkat pinalaya ka na mula sa kasalanan. Kaya napakahalaga ang salita ng Diyos. Pang-apat, ng victory over darkness. Empowerment to live for God. Mayroon tayong kapangyarihan na mabuhay para sa Diyos. 2 Timothy 1:7. Ano mo sabi niya? For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. Self-discipline. Ayun ang binigay sa atin ng Lord. Power, love, and self-discipline. Okay, basahin po natin sa Tagalog. Yun. So ano po binigay sa atin ng Diyos? Hindi niya tayo binigyan ng espiritu ng kaduwagan. Alam niyo ba ibig sabihin ng espiritu ng kaduwagan? Hindi ito makikipag-away ka at makikipaglabanan ka sa kapwa mo tao. No, hindi po yun. Dito, ang sabi po dito, hindi tayo binigyan ng espiritu ng kaduwagan. Alam niyo maraming mga taong naduduwag. Saan po sila naduduwag? Kapag naduduwag na sila pagdating sa pagdidisiplina. Yan, naduduwag na sila. Lalayo na. Ayaw ng disiplina. Saan pa sila naduduwag? Sa correction. Ayaw nilang makorek. Ayaw nilang makarinig ng correction. Ayaw nila ng alignment. Kaya doon sila naduduwag. Kaya tingnan natin ang buhay. Diba? Walang paglago. Walang pag-aasenso. Walang promotion. Saan po sila naduduwag? Naduduwag sila sa pagtutuwid. Sa mga salita na kung saan ay makakabuti sa kanila. Naduduwag sila sa kanilang naduduwag sila sa mga pagdidisiplina. Yan po ibig sabihin. But ano po binigay ng Espiritu sa atin ng Diyos? Ano sabi niya? But gives us power, love, and self-discipline. Ito yung binigay sa atin ng Diyos. Binigyan tayo ng pag-ibig, ng kapangyarihan, at ang pagdidisiplina sa ating sarili. Kaya mayroon tayong word, I no longer live, but Jesus Christ lives in me. Diba? Ibig sabihin, nadidisiplina natin ang ating sarili sapagkat hindi na tayo ang nabubuhay sa ating sarili, bago si Jesus Christ ang nabubuhay sa atin. Amen? That's why we can say that I am crucified with Christ. Diba? Patay na ako sa aking sarili. Wala na akong kapangyarihan sa aking sarili. Dahil si Kristo na ang may kapangyarihan sa aking buhay. Hello? And the last, hope and confidence. Victory over sin or over darkness. 1 John chapter 5 verse 4 to 5. Ang sabi niya, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. Hallelujah! Ang sabi po ganoon, basahin po natin ang mabilis at malakas. At sino ba? Sabay-sabay po. At sino ba? Yan. Sino po ang nagtatagumpay laban sa mundo? Ang sumampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Magtatagumpay ka lang sa kasalanan mo. Magtatagumpay ka lang sa mundong ito. Kung ikaw ay tunay na may
may relasyon sa Diyos. You have received your hope and confidence. You know? Because the Word of God gives us, the Word of God revives us. Revive our soul. Kaya kung hindi ka nagme-meditate ng Word of God, paano ka marirevive? Ikaw ay dying na. Diba? Sasamahan pa natin ng alin? Pagtitiktok, at kung ano-ano na yung mga ginagawa natin. Tapos natapos ang buong maghapon natin ng chaos, walang nangyari. Walang achievement, hindi productive. Diba? Bakit? Kasi tinulugan na natin maghapon. Pwedeng ganon. Ano pang nangyari? Nagkwento na lang tayo ng marami na wala namang kwenta. Diba? Yun ganun ang maraming buhay. Sa halip sana mag-Bible study, sa halip sana maghanap ng makasharing para naman magkaroon ng fire. Diba? Wala. So the Word of God, alam niyo, magme-meditate tayo ng Word of God kasi ito yun eh. Ito yung ating kailangan, pagkain natin ito. So, the Word of God revives our soul. It gives life. Diba? Kapag tayo nanghihina, nakikita natin ang pangako ng Diyos. O, malalaman ko po ngayon yung mana natin na tinanggap. Tayo po ay nag-first group. Mayroon po ba tayo ngayon yan? Nandiyan pa ba? Dala-dala ba natin yan? At meditate pa natin yan araw-araw? Kahit isang pirasong Word of God yan. God reveals in many ways. Hello? God reveals many ways. Kaya sabi, ako yung aking mana, sabi nga, my help comes from the Lord, who created the heaven and the earth. Wow! Diba? Yun ang aking hinahawakan. Kaya every time na manghihina ako, yun ang nire-remind sa akin ng Lord. My help, Lord, comes from you, who created the heaven and earth. Ang tulong ko, Panginoon, ay nagmumula sa iyo. Hindi sa tulong ng kanino pa man. Tulong mo, Panginoon, ang magbibigay sa akin ng lakas na kung saan nilikha mo nga ang mundo at ang langit. Diba? So, yun po yung binabulay-bula natin. Word of God. Dahil ito yon. So, it gives a life. Our way to salvation, at doon tayo natuto tayong magpatawad through the Word of God. Tama po? Amen. Okay. Sunod, ang Word of God, it makes wise simple. Sabi ganon, it makes the simple wise. Liktad, it makes the simple wise. Ano pag sinabi natin, yung simple, gagawin niyang marunong. Diba? Tayo naman, diba? Dati wala naman tayong alam. Tama po? Hindi natin alam, hindi natin naiintindihan ang Word of God. Hindi natin alam kung ano ang tama at mali. Alam nga natin, pero napakababaw lang, very light lang. Pero, nung tayo ay nagbasa ng salita ng Diyos, sabi nga nun, it makes the simple wise. Nagiging marunong na tayo kasi mayroon tayong revelation, nagliliwanag ang katotohanan sa ating mga buhay. Yun po ang nagiging dulot ng salita ng Diyos sa atin. Kagaya po ngayon, nakikinig kayo dyan ng Word of God. It will make you wise if you diligently listen to the Word of God. Amen. Pero kung ikaw ay itikwas ka ng balikwas ka dyan, na para kang may kiti-kiti, diba? Paano ka magiging wise? Paano ka magiging marunong? Paano ka magiging matalino? Diba? Kung ayaw mo at i-reject mo ang salita ng Diyos. Amen? So, it makes the simple wise. Yun po, sabi po ganon. It gives us wisdom. Amen? Kaya kung lagi tayo nakikinig ng Word of God, later, madi-discover mo na marami ka ng alam, marami ka ng nauunawaan sa salita ng Diyos, at higit sa lahat, napapamuhay mo na. Hello? Palakpakan natin ng Lord. Nakikita na sa ating mga buhay. At ang salita ng Diyos, ano pong ibig sabihin niya? Ito po, sabi niya na, anong naidudulot pa ng salita ng Diyos sa atin? It rejoices our heart. Nagbibigay ito ng kasiyahan sa ating puso, ang salita ng Diyos. Dahil may pangako ang Diyos sa atin. Kung kaya tayo ay nagagalak, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Dahil natuklasan natin, narinig natin, nabasa natin na mayroong pangako ang Diyos para sa iyo.
Are you with me? Palakpakan natin ang Lord. So, victory over darkness. Then the Word of God enlightens us. Ano po? Enlightens the eyes. The Word of God gives knowledge. Hello? Ipinapakita o naiintindihan natin kung sino ang Diyos, ano ang Diyos, ano ang kalalagayan natin bilang tao sa harapan ng Diyos. Naintindihan natin? Amen. Diba? Sa kababasa ng Word of God, sa pakikinig ng Word of God, naintindihan natin yung kalalagayan natin bilang tao sa harapan ng Diyos. Nabuksan ang ating mga mata sa katotohanan. Hello? Nagkaroon tayo ng kaalaman. Iba yung kaalaman at siyang karunungan. Kaalaman, nabasa mo lang. Tapos binaliwala mo na. Pero kung naging marunong ka, pagkatapos mong naalam ang salita ng Diyos, pagkatapos mong nabasa ang salita ng Diyos, ipinamuhay mo, nilakaran mo, nakita sa buhay mo, yun ang karunungan. Amen? Nagagamit sa ating mga buhay. Hindi ka nananatili sa kasalanan. And then the last one is direction. Light represent direction. Kanina, light represent revelation. Pangalawa, light represent, ano yung kanina sinabi natin? Victory over darkness. And then the last is the light give us represent direction. Your word is a lamp for my feet and a light on my path. We walk safely through daily decision without stumbling. Amen. Mayroon ka ng direksyon. Hindi ka na nadadapa. Hindi mo na habang naglalakad ka, hindi mo na nililingon yung mga karumal-dumal mong kasalanan. Why? Kasi meron ka ng exact direction. Amen. You receive the Holy Spirit. You receive the Word of God. Binibreath, hinihingaan ka lagi ng Diyos. Alam niyo yun, the Holy Spirit always breath. He breath upon us. As we search and we bow our knees to God and we long for His presence, we call His name. Amen. He breath upon us. Yes. Kaya yung Espiritu mo, lalamya-lamya, yung Espiritu mo walang buhay, dying Spirit ka na. When you call upon the Lord, then you will restore. You will soar high. He will revive your dying soul. That is the Word of God. Amen. Amen? That's why you can walk safely through the Word of God. Like Psalms 23, chapter 1. Ano sabi niya? The Lord is my shepherd. Ang Panginoon ang aking pastor. Sabi ni David, the Lord is my shepherd. I lack nothing. Sunod. Tuloy-tuloy. Ano sabi niya? He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. And then ano sabi niya? He refreshes my soul. Wow! Nagkakaroon ka panibagong, sabi nga, lagi kang fresh. Hindi ka nabubulong dahil lagi-lagi kang nagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya hindi ka bulok. Because you meditate the Word of God. Kaya, He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Amen. CGCF, JTG people, listen to this. Ang sabi niya, He guides me along the right path. Amen. Sa tamang landa, sa tamang daan ka, inaakay ng Diyos, hindi sa mali. Hindi sa maling katuroan. Amen. Ayan. Ayan yung unang isingit ko ito. Kaka-scroll ka. May napanood ako. Maraming mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Tinutulingsa sila. Kasi sila ay nagsasabi na sila ay mga nagngaral na mga salita ng Diyos. Sinasabi nila na palalayain ka ng Diyos, pero sila mismo ay alipin ng kasalanan. Woo! And today,
CGCF Church, let us continue to pray that God cover this church with His righteousness and we will live and walk in His holiness. We will live in the light of God. Kaya sabi niya, He guides me along the right path for His name's sake. Yes. For His name's sake. Amen. For His name's sake. Good. Upang siya'y aking maparangalan. Ano ang ginagawa sa atin ng Diyos? Tinutulungan niya tayo sa hindi natin kayang gawin para lang mapatuwid yung ating lakad sa Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Next verse. At ang sabi niya sa verse 4, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Ano pong ibig sabihin niya? Kahit man dumaan man sa kadiliman ng libis, sabi niya ganun, hindi ako matatakot. Saan ka dumadaan araw-araw ng buhay mo? Anong kasalanan ang dinadaanan mo? At anong kasalanan ang iyong nai-enjoy? Ano ang kasalanan na iyong tinatagot nililihin? Anong kasalanan? Kaya ang sabi ng Diyos, kahit dumaan man ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot. Dahil kayo ay aking kasama. Kaya kung nakakagawa ka ba ng kasalanan, tanong mo sa Diyos kung nasa Diyos ka pa. Dahil ang sabi ng Diyos, kahit even you will turn to the left, sasabihin Diyos sa iyo, you need to turn to the right. Bakit? Kasi mayroon kang Holy Spirit. Ngayon, kung nakagawa tayo ng kasalanan, lihim natin kasalanan. Tanong mo, mayroon ka pang Holy Spirit. Why? Kasi tinatago-tago. You don't want to expose. Tinatago-tago. Yan sabi ng Diyos, hindi ako matatakot dahil kayo ay aking kasama. Kasama ba natin ang Diyos? Dahil kapag kasama natin ang Diyos, you will never fall away to sin. Hindi ka mahuhulog at babagsak sa kasalanan kung kasama mong tunay ang Diyos. Sabi niya, ang dala niyong pamalo, ang sa akin ay nag-iingat, ang inyo namang tungkod ang gumabay sa pagaan sa aking kalooban. Ano yung papagaan sa aking kalooban? Ano yung tungkod? Salita ng Diyos. Amen? Kanyang pamalo, ang Holy Spirit, na kung saan siya yung nagkukonvict, siyang nagsasalita, huwag kang gumawa ng kasalanan na yan, sapagkat karumal-dumal yan sa akin, huwag na huwag mong itatago. Hello? Kaya sabi niya, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Kahit anong man yan, kahirap, yung dinadaanan natin, masunod lang natin ang sinasabi ng Diyos sa ating buhay. Ang sabi ng Panginoon, nandiyan ang kanyang mga salita na siyang magpapalakas sa bawat isa sa atin. Amen? So we walk safely through daily decisions without stumbling. Hindi ka madadapa, hindi ka matitisod, at hindi ka rin makakatisod. Pagkos magpapalakas ka, at hindi ka magpapanghina. Mag-i-encourage ka, at hindi mo papatayin ang lakas ng tao. Amen? You are a comforter and encourager. So, light to my path gives us direction. It helps us to avoid hazards and pitfalls. Ibig sabihin, ito po yung liwanag na nagre-represent sa atin.
ng direksyon sa buhay natin. Ang Word of God. Hello? Yeah, we need always to meditate the Word of God because it is the light unto our path. The Word of God is our source of wisdom that brings joy and help to locate our moral choices in this world. Ito yung magpapakilos sa ating buhay para tayo ay makapamuhay sa gitna ng kadiliman at higit sa lahat mag-ilaw ang CGCF Community Church in this last season. Tayong lahat ay tumayo sa pagkakataon po ito before we will do